Sa pong magalang na kilala po sa ating sangguniang bayan, ganoon din po sa ating mga bisita. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pangunguna po ng ating kagalang-galang konsehal, Botok Magpantay. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po natin simulan ang ating pagpupulong, tayo po muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga pangyayari at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng sangguniang bayan. Bigyan mo kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan, at makakatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob upang harapin ang aming hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming mga talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya at basbas bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas sa inyong banal na pangalan. Amen. Sa Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Pambansang awit ng Pilipinas. The Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances that redound to general welfare of my constituent and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, may the Almighty guide my mind and heart that I shall be true to my constituent and the Filipino people. Magandang umaga po sa lahat. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na konsehal ng ating bayan. Pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo Danilo Lalunyo Liwanag. Ang katitikan po ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkayan, Quezon na ginanap noong Abril 28, 2025 na pinanguluhan ng ating pong kagalang-galang pansamantala, kagalang-galang Vicente S. Salumbides IV, pansamantalang tagapangulo, ay naipamahagi na po sa lahat po ng mga kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan, kung kaya't ito po ay hinihiling ko na mapagtibay na sa pamamagitan po ng ating pong kagalang-galang Bobet de Vero. Kagalang-galang konsehal Bomel de Vero. Isang magalang na umaga po sa ating kapulungan at lalo tigit sa ating pangalawang punong bayan. Nagmumukha po ako na ipasana ang nakaraang katitikan. Mukhahe po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan ng kagalang-galang konsehala Juicy Wagan. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang nakaraan pong katitikan ay atin na pong pinagtitibay.
Maraming salamat po, kagalang-galang ng tagapangulo. Sa ating pong order of business po ay may nagpatala po bilang pribilehiyong pananalita na ito po ay isasagawa ng ating kagalang-galang Vicente Salvo Salumbides IV. Galang-galang Konsehal Ford Salumbides. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo, mga kagalang-galang kong kasama sa mga sangguniang, sa ating pong bumubuo ng Sangguniang Bayan, kay Kalihim Sekbong Tadike at sa ating pong mga kababayan. Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay tumatayo ngayon sa pribilehiyong pagkakataong ito upang ipahayag po ang taos-puso kong pasasalamat sa ating pong mga kababayan para po sa kanilang naging suporta at pagtitiwala na muli pong ipinagkaloob sa akin sa nakaraang halalan. Una sa lahat, ako po ay buong pusong nagpapasalamat sa buong may kapal sa kanya pong gabay at biyaya sa naging maayos na mapayapa at matagumpay na paglalakbay sa panahon ng kampanya hanggang sa araw po ng halalan. Sa akin pong pamilya, na akin pong numero 1 taga-suporta, salamat po sa inyong walang sawang suporta, pangunawa at pagmamahal. Kayo po ang aking lakas para makayanan ng hamon na kaakibat ng nagdaang kampanyahan at paglilingkod sa bayan. Sa akin pong mga naging sponsors na tumulong para po maitawid ang mga pangangailangan sa kampanyahan, sa mga nagbigay po ng tarpaulin, ng t-shirt, mga campaign souvenirs, maraming salamat po sa suporta. Sa akin pong mga kasama sa kampanya, mga voluntaryo, mga kaibigan at taga-suporta, hindi ko po mararating ang tagumpay na ito kung wala po ang inyong sipag, tiyaga at paniniwala sa ating adhikain. Ang inyong dedikasyon at tunay kung pinahahalagahan. Sa kapatiran po ng Iglesia ni Cristo, maraming salamat po sa inyong tiwalang muling ipinagkaloob sa akin. Isa pong kagalakan na ako po ay inyong muling mapagkaisahang tulungan ng inyong kapatiran. Makakaasa po kayo sa mas pagbubutihin po natin at masisipagan po na pagsiservisyo para sa ating bayan. Sa akin pong mga kapwa kandidato, pinapaabot ko rin po ang aking paggalang sa inyo pong lahat. Dahil ang nagdaang demokratikong proseso po ay patunay pong pinagtitibay sa pamamagitan po ng maayos at makabuluhang paglahok sa halalan. Sa COMELEC, PNP, mga guro, barangay officials na nagbigay ng kanilang serbisyo para po sa isang tapat, mapayapa at makaturungang halalan. Maraming salamat po sa inyo pong mahalagang papel na pagtaguyod po ng ating demokrasya. Ngayon po natapos na ang halalan, panahon na po upang magkaisa, maghilom at magtrabaho po para sa ikabubuti ng ating bayan. Ang tagumpay po na ito ay hindi lamang tagumpay ng isang kandidato, kundi tagumpay ng bawat mamamayan na nagnanais ng tunay na pagbabago at maayos na pamamahala. Makakaasa po kayo na yung tiwalang inyo pong ipinagkaloob ay hindi masasayang. Ako ay mananatiling bukas sa inyong mga hinaing, mungkahi at pangangailangan. Sama-sama po nating isusulong muli ang progreso, kaunlaran at kapakanan ng ating mahal na bayan ng Tagkawayan. Kaya muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa Diyos po ang papuri, sa bayan po ang tunay na paglilingkod. Makakasama niyo po muli na magtataguyod ng isang matatag, marangal at magiliw na bayan ng Tagkawayan. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Konsehal Ford Salumbides, at ang pagbati po ng kalihiman ng Sangguniang Bayan po ay pinaparating po sa inyong lahat. Ang ating pong mga pag-uusapan kagalang-galang na Pangulo ngayon at mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan ay ang an ordinance retitling existing positions in the plantilla of the municipality of Tagkawayan, Quezon,
A resolution authorizing the municipal mayor, Honorable Luis Oscar T. Illasar, to enter and sign for and in behalf of the municipal government of Cagayan, Quezon, a memorandum of agreement between Republic Cement and Building Materials Incorporated, Republic Cement Mindanao Incorporated, duly represented herein by its president, Lloyd Vicente, for the solid waste management program of the municipality of Cagayan, Quezon. Resolution requesting to transfer the property with certificate of title number T-304618 containing an area of 18,634 square meters registered in the name of Helen Aquino, wife of Lamberto Llanto and Hill Aquino, married to Marina Mojica, with tax declaration number 37-001-00121 to the municipality of Ginyangan, Quezon. Kanina po, dumaan na rin po sa atin pong committee hearing ang SK Mapulot Annual Budget Calendar Year 2025, SK Malbog Annual Budget Calendar Year 2025, Bukal Annual Budget Calendar Year 2025, SK San Diego Annual Budget Calendar Year 2025. Dalawa pong ordinansa rin po ang hinihiling na mapagtibay po ng Sangguniang Bayan, katulad po ng Kabubuang Kautusan bilang 1 na may petsang Pebrero 7 at Kabubuang Kautusan bilang 2 na may petsang Pebrero 7, 2025. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Kagalang-galang Konsehal Baby Masangkay. Maraming salamat po sa ating minamahal na Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong mga kababayan. Magandang umaga po. Bago ko po simulan ang aking kahilingang resolution ordinance para po sa budget ng ating mga kabarangay, ay ako po ay nagpapaabot muna ng pasasalamat sa ating pong mga kababayan sa tiwala, suporta at pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin nito pong nakaraang barangay election. Sa akin din pong mga nakasama sa partido po ng Eliazar Liwanag at mga kasama, maraming salamat po sa lahat po ng mga tumulong, sumuporta, maging ito po ay material at financial, sa mga kaibigan, sa mga volunteer, maraming salamat po. Ganon din po sa aking mga kasamahang kandidato at incumbent ng mga konsehal ng bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At para po sa kahilingan ng ating mga barangay na kanina po ay dumaan na sa committee hearing para po sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Mapulot para po sa kanilang annual budget na nagkakahalaga ng 540,646.45 centavos. Sinihiling po na ito ay mapagtibay para po sa iba't ibang programa at proyekto ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Mapulot para sa taong kasalukuyan. Sangguniang Kabataan ng Barangay Mapulot Annual Budget ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Para po sa annual budget para sa taong kasalukuyan ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Malbog na nagkakahalaga ng 261,866.84 centavos para po sa iba't ibang programa at proyekto ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Malbog. Sangguniang Kabataan ng Barangay Malbog Annual Budget ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Sa annual budget ng Sangguniang Barangay ng Barangay Bukal para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 2,718,970 pesos .02 centavos. Barangay Bukal Annual Budget, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Uli po, para po sa Sangguniang Kabataan ng Barangay San Diego, annual budget para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 263,899.07 centavos para po sa iba't ibang programa at proyekto ng Sangguniang Kabataan ng Barangay
San Diego. Sangguniang Kabataan ng Barangay San Diego, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Nais ko pong imungkahi na ating pong pagtibayin ang mga kautosang pambarangay ng Barangay Kabugwang na nagdaan po kanina sa masusi at maayos na pagdinig sa komitiba ng Rules and Good Government, kasama po ang komitiba ng Environment at komitiba ng Health. Nais ko pong hilingin natin na pong pagtibayin ang Kabugwang kautusan bilang isa na may petsang Pebrero 7, 2025 na may pamagat pong kautosang pambarangay na nagtatakda ng Tapat Ko Linis Ko program sa barangay ng Kabugwang. Kabugwang kautusan bilang isa ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay ang nasabing kautusan. Salamat po, Mr. Chair. Isa pa po ang Kabugwang kautusan bilang 2 na may petsang Pebrero 7, 2025 na may pamagat na kautosang pambarangay na nagtatakda ng alituntunin sa pagsasagawa ng 4 o'clock in the afternoon dengue prevention habit sa barangay Kabugwang. Kabugwang kautusan bilang 2 ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Choi Eliasar. Good morning po. A resolution authorizing the Municipal Mayor, Honorable Luis Oscar T. Eliasar, to enter and sign for and in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a Memorandum of Agreement between Republic Cement and Building Materials, Incorporated, Republic Cement Mindanao, Incorporated, duly represented by herein by its President, Lloyd Vicente, for the Solid Waste Management Program of the Municipality of Tagkawayan, Quezon. Motion for the Memorandum of Agreement, seconded by Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Ako po ay may mungkahi. An ordinance retitling existing position in the plantilla of the Municipality of Tagkawayan, Quezon. Plantilla resolutions seconded by Konsehal Choi Eliasar. Is there any objection? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Josie Wagan. Good morning po, Vice. Good morning po sa ating lahat. Good morning po, Sec. Resolution requesting to transfer the property with certificate of title number T-304618 containing an area of 18,634 square meters registered in the name of Helen Aquino
wife of Lamberto Lianto, and Hila Aquino, married to Marina Mojica with tax declaration number 37-001-00121 to the municipality of Ginayangan, Quezon. Resolution requesting to transfer ay pinangaluhan ng kagalang-galang konsehal. Clarification, ang ating kagalang-galang konsehal, Potok Magpantay. Mr. Chair, tanong ko lang po, ano po itong property at anong kinalaman natin dito? Yun lang, Mr. Chair. Madam Chair. Ano po kaya itong property na ito? At bakit kailangan pa dumaan sa Sangguniang Bayan? Mr. Chair, if I may, magandang umaga po sa ating lahat po. Meron pong sulat po ang galing po sa ating pong municipal assessor. Andito po, April 16, 2025, Honorable Danilo M. Liwanag and Sangguniang members. Municipal Local Government Unit, Tagkawayan, Quezon, through Mr. Carlo Magnabita, Secretary to the Sangguniang Bayan. Dear Sir, this is relative to the written request of Ms. Helen A. Lianto and Mr. Hill M. Lianto dated April 11, 2025 regarding their property registered under Transfer Certificate of Title number T-304618 containing an area of 18,634 square meters registered in the name of Helen Aquino, wife of Lamberto Lianto and Hill Aquino, married to Marina Mojica with tax declaration number 37-001-4-00121, requesting from this office for the said property to be endorsed to the municipality of Ginayangan, Quezon, since it is actually located in this municipality. So, ibig sabihin po, yung pong TCT nila ay naka-register po sa atin, pero yun po ay nasa location po ng Ginayangan. So, kailangan lang po ng ordinance o resolution that Sangguniang Bayan will transfer it to Ginayangan na requested naman po ng ating pong municipal assessor. Yun lamang po. So, kung ma-imagine niyo po siguro, yung property po, located ng Ginayangan, pero sa atin po nakarehistro. Yun po. So, ibig sabihin po, kailangan attested naman po ng ating municipal assessor. Si municipal assessor po, ibinabalik po kung saan po talaga siya dapat magbayad ng amilyar. Sa atin po napupunta kasi. At ano rin naman ang ganyan, alangang hindi ho nila kunin yun, ay kanila ho talaga. So kailangan lang po, there should be an approval of the Sangguniang Bayan through a resolution para po mapalipat sa kanila ng mapalipat yung kanilang sariling property doon sa talagang dapat na paglagyan po. Yun po ang ibig sabihin. At isa po ito sa requirements po para po talagang doon na maparehistro yung kanilang TCT. Sana po nalinawan po. Thank you po. Kagalang-galang Konsehala Ribi Masangkay. Maraming salamat po. Tayo po kaya talaga ang may jurisdiction para maideklara ang isang parsela ng lupa na magsabi na ito ay sakop ng isang kalapit na bayan. Kahit po may sapat tayong dokumento nandito po sa titulo. Dahil naalala ko po, ang Tagkawayan ay barangay ng Ginayangan noong pong mga 1930s. Ano po, tayo lang ay nahiwalay sa kanila, may ilang taon na po nakakalipas. Sa akin pong pagkakaalam, baka po ito ay mayroon pang court hearing na kailangan. Bukod po dito, kumbaga hindi yung tayo yun talagang makakapagsabi na itong parsela ng lupa sa Barangay del Rosario, Ginayangan, Quezon, ay hindi Tagkawayan, Quezon. Ano po, yung sa akin lang po ay, ano lang yun. Ano lang po yun, kaunting informasyon. Ano po, maraming salamat po. Mr. Chair, if I may, maraming salamat po. Ganito na lang po.
ano po muna natin, motion suspended po muna yung kay Ma'am Josie. Patawag po natin po sa committee hearing kung papayag po kayo ang assessor po. At saka po siguro pwede yung proponent din. Okay po, Mr. Chair. Karagdagan sa kagalang-galang, Konsehal Botok Magpantay. Thank you, Mr. Chair. Kung mapapansin niyo po dito sa request is i-transfer lang yung what do you call this? Yung property do sa ibang name. Yun ang request dito. Pero hindi sinasabi dito na i-transfer sa municipality kung kaninong municipality. So, yun lang po ang sa akin, Madam Chair. Parang transfer lang ng title dun sa bagong owner siguro yung nakikita ko. Thank you, Mr. Chair. Dahilan po sa paglilinaw ng ating dalawang ginagalang na konsehal, ang motion to resolution requesting to transfer the property sa mga nabanggit na pangalan at para sa Municipality of Guinyangan ay atin po munang sinususpende para po sa mas malalim na talakayan sa atin pong komitiba. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mr. Chair, maraming pong salamat. Isang kahilingan po. Kapasyahang hinihiling ng sangguniang barangay, ng Barangay Concepcion, Tagkawayan, Quezon, sa ating kagalang-galang Mayor Luis Oscar T. Ilesar, na pagkalooban ng proyektong Farm to Market Road sa area ng Mountain 1 to Mountain 2 na may kaukulang sukat tulad ng mga sumusunod. Length of road 300 meters, ang width 4 meters and thickness 8 inches. Kahilingan po para po sa nabanggit na lugar sa ating minamahal at kagalang-galang Mayor Carlo Eliazar ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Five minutes recess ng ating kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Choi Eliazar.
Tayo po ay nagbabalik na ang ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Isa pong resolution na nagpapahayag ng suporta at humihiling sa lokal na pamahalaan na isama sa pupunduhan at bibilhin ang mga gamot para sa mga may epileptic disorder at yung may mga sakit po sa goiter, yung goiter enlargement, sa ilalim po ng tanggapan ng pangkalusugan ng ating bayan. Sapagkat ang sakit na epilepsy at goiter ay kabilang sa mga kondisyong medikal na nangangailangan ng tuloy-tuloy at tamang gamutan upang mapanatili ang kalusugan at kalidad ng buhay ng mga pasyente. Sapagkat maraming mamamayan po tayo, lalo't higit nito pong mga nakaraang araw at buwan, ang lumalapit sa atin na may daladalang reseta na marami ang may sakit na sa goiter po at epilepsy, kung kaya po naisipan kong gumawa ng isang kahilingan. Maraming mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, ay walang sapat na kakayanang pinansyal upang bumili ng mga kinakailangang gamot para sa kanilang kalagayan. Sapagkat ang pagkakaroon po ng akses sa tamang gamot ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon at mapanatili ang pagiging produktibo ng mga pasyente. Kung kaya't dahil dito, kami po, tayong miyembro ng Sangguniang Bayan, ay humihiling na mapasama sa mga bibilhing gamot na maintenance ng tanggapan ng pangkalusugan ng ating bayan. Mungkahi po para makakapag-prioritize ng pondo para sa gamot na may sasama ng ating RHU ay pinangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan nang wala pong totol. Vice, isa pa po, resolution para po sa tanggapan ng Kiselco na maanyayahan ang Sangguniang Bayan sa sesyon sa, kung pwede po sa susunod na Lunes, ukol sa usaping BAPA at serbisyo ng kuryente sa atin pong ilang barangay ng Tagkawayan. Dahil napapansin po natin na malimit na nawawala ng kuryente sila na sa maikling oras at tungkol din po sa usapin ng BAPA, lalo't higit po sa Barangay Kandalapdap. Sapagkat ang Tagkawayan po ay bahagi ng sakop ng Kiselco at umaasa sa kanilang serbisyo para sa kuryente ng mga kababayan natin, institusyon at mga establishment. Sapagkat ang BAPA ay mahalagang bahagi ng distribusyon ng serbisyo ng kuryente sa mga liblib na lugar at nararapat lamang na malinawan ang mga isyu o suliraning may kaugnayan sa operasyon at serbisyo nito. Sapagkat may mga mamamayan po ng barangay nga ang nagparating po sa atin na meron po silang ilang katanungan at suhestyon at reklamo ukol sa kalidad ng serbisyo at proseso ng BAPA dito po sa ating bayan ng Tagkawayan. Resolution po para sa magalang na pag-iimbita sa kinatawan ng Kiselco ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Tilit Guban. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ang imbitasyon po ay atin pong pinagtitibay. Isa pa po, Vice, resolution na humihiling sa tanggapan ng DPWH na agarang matambakan ang malalalim na parte o tabi ng kalsada sa Quirino Highway na nagiging sanhi ng mga aksidente. Sapagkat ang Quirino Highway ay isa sa pangunahing lansangan na dinadaanan ng maraming motorista at pampasaherong sasakyan araw-araw. Sapagkat napag-alaman po at base din sa karanasan natin sa halos araw-araw na paggamit ng nasabing kalsada, partikular ang mga malalalim na gilid at hukay sa tabing kalsada ang nagiging sanhi ng aksidente sa mga motorista lalo na sa gabi at kapag masama ang panahon.
Ang agarang pagtugon sa isyong ito ay makatutulong upang maiwasan ang disgrasya at mapanatili ang kaligtasan ng mga dumaraan sa lansangang ito, at ito po ay isa din sa tungkulin na tiyakin ang maayos at ligtas na kondisyon ng mga lansangan alinsunod po sa mandato ng DPWH. Resolution po para sa DPWH Port District ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you, Mr. Chair. Kapasyahang magalang na hinihiling kay kagalang-galang Congressman Attorney Mike Tan na mapunduhan ang pagre-reprap sa sitio Riverside na malapit sa simbahan patungong Ilog, Barangay Bagong Silang. Mungkahi po para sa nasabing lugar ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Botok Magpantay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Maraming salamat po, Vice Mayor. Ako po ay nag-aakda din ng resolution na kung maaari po ay sa Bureau of Fire po, sa Bureau of Fire Protection po, na meron po sana na naka-standby na fire truck sa dito po sa office nila dito sa tapat ho ng CY Trading paggabi po para po pag merong pangyayaring sunog eh hindi ho masyadong malayo yung distansya ng fire truck natin doon sa dito po sa dito po resiliency. Kasi po dito po kasi nung nangyari po meron po ng sunog sa Gallego, ganda po sana yung malapit na talaga, meron po talaga naka-standby na fire truck po sa ating Met sa sentro po. Resolution po para sa BFP para sa pag-standby ng isang fire truck sa sentro, katapat ng CY, ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Port sa Lumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port sa Lumbides. Hello po. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Kung wala na pong mungkahi ang ating mga kasamahan, ay atin naman na pong nagampanan ang ating pong agenda ngayong araw. Ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Angela Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.